So dito tayo sa pangalawang gamit ng dictionary form, no? Dito sa hobby. So as shown in number 5 and 6 below, so per dictionary form, Koto can express the content of hobbies more concretely than the noun alone can do. So yung ano, no? Yung noun, so at saka yung dictionary form, yung dictionary form, so mas klaro siya sa naka-noun. Ilagay natin yung dalawa, no? Pinagkaiba ng dalawa. For example, dito sa dictionary form, ang hobby ko po ay ang ano, panonood ng anime. So watashi no shoumi wa so anime o so miru so koto desu. Ay yung naka-dictionary form eh. Isang example pa no. Ang hobby ko po ay ang ano, ay ang pagkanta. So watashi no shoumi wa so utao so utau koto desu. Ay naka-dictionary form eh. No? Isang example na. Ang hobby ko po ay ang pagbabasa ng book. So watashi no shoumi wa so pon o so yumu so koto desu. No? Okay. Yun yung sa verb, no? Pag naka-noun siya, is ganito na lang. Tinanggal yung panonood. Ano? Ang hobby ko po ay ang movie. Ay ang anime. Nakaganyan lang. No? Tinanggal to. So watashi no shoumi wa anime desu. Ang hobby ko po ay ang anime. Parang ganyan sana no sa music. My hobby is listening to new music. Pagdating sa noun, so tinanggal yung listening. My hobby is music na lang. No? Ganun din sa ano, sa isa. Yung kanina, ang hobby ko po ay ang pagkanta. Ngayon, ang hobby ko po ay ang kanta. So watashi no shoumi wa so uta desu. Or ang hobby ko po ay pagbabasa ng book. So ngayon, ang hobby ko po ay ang book. So watashi no shoumi wa so kon desu. No? Parang ano lang, my hobby is music. Pinagkaiba ng dalawa, pag naka-dictionary form siya, so verb dictionary form, Koto can explain the content of hobbies. Ibig sabihin, content of hobbies, andun yung verb, no? Kaysa naka-noun lang. More concretely than the noun alone can do. Andun yung content of hobbies, no? Or yung andun yung verb, no? So yung pinagkaiba ng dalawa, no? Pag i-combine mo yung tatlo, ang hobby ko po ay ang ano, panonood ng anime, pagkanta, at saka pagbabasa so ng book. Kinumbine mo yung tatlo sa isang sentence. Yung sagot nga lang dito, ay yung sentence nga lang dito, no? Sa lesson 19 pa, pag i-combine mo yung tatlo, no? Yung nakaganito. So watashi no shoumi wa so anime o so mitari so uta o utattari
Yan. Kon o soyun dari suru koto desu. Yung tari-tari, sa 19 pa madidiscuss pag i-combine mo yung tatlo. Ito naman yung tanong na palaging tanong sa interview. Show me wa sunan desu ka? So ano po yung hobby nyo? Pwede mo siyang sagutan na naka-dictionary form. So pwede ding noun. Depende siya, no? Pwede ito yung sagot mo. So pwede ding ito. No? Pag tatlo, so gamit ka na pattern dun sa 19. Pag kinumbine yung tatlo. No? So yun yung isang gamit ng naka-dictionary form. So dito tayo sa yung bang dictionary form pa din. Then quantifier. Ito yung before, no? Unahin natin yung naka-dictionary form. Yung sa naka-dictionary form. So the sentence pattern indicates that the action of verb occurs before the action of verb 1 takes place. So even when the tense of verb 2 is in the past tense or the future tense, so verb 1 is always in the dictionary form. So ito yung before mo gawin yung verb 1, so ito muna. Verb 2 muna. No? Verb 2 verb 2 muna yung gawin mo. Sampulan na sa Japan po. So bago kumain ay sinasabi po ang itadakimasu. So nihon desu, so taberu mae ni. So itadakimasu. So to imasu. Ano yung verb na naka-dictionary form? Bago mo gawin yung verb na yan, no? Gawin mo muna yung verb na to, no? Gawin mo muna yung verb na to, no? Before mo gawin yung verb na to, yung naka-dictionary form. Isang example na. Bago po ako kakain, ay magsusulat muna ako ng report ko. So, taberu mae ni. Ay, andun na pala yung Andun na pala yung taberu. Ito na lang. So, bago po ako uuwi, ay magsusulat muna ako ng report ko. So, kairo mae ni. So, report o. So, kakimasu. Yung verb na yun. Pag naka-past tense siya, so bago po ako umuwi, no, ay nagsulat. Ay nagsulat muna ako ng report ko. Ito naka-past tense yung verb, no? Ito nakamas na yung verb sa taas, no? So mamas man yun or naka-past tense siya, yung verb dito na naka-dictionary form, so hindi siya nagbabago, no? So ma-past tense man siya or hindi. Malalaman mo yung tense niya sa dulo, hindi dun sa naka-dictionary form, no? So verb 1 is always in the dictionary form kahit naka-past tense siya or naka-mas lang, no? Last example yun, no? Sa gabi po, bago ako matulog,
So sa gabi po, bago ako matulog ay nag-aaral muna ako ng kanji kung saan ganyan. So may bang sonero maini. So kanji o bigis So yun yung ibig sabihin dito ng na naka-dictionary form. Before mo gawin yung yung verb 1, so verb 2 muna. Kaya ng Nihon ni Kuromaini, Nihongo o Bigishimasta. Nag-aral daw siya ng Japanese language before siya nakarating ng Japan. Oneromaini, Pon o Yumimas. So magbabasa daw siya ng libro bago siya matulog. No? Yun sa noun naman. Yun sa noun naman daw. So when maini comes after a noun, the particle no is put between the noun and maini. So nouns before maini are nouns which express actions or nouns which imply actions. Pag noun naman, so kailangan mong lagyan ng no sa gitna before ka mag-maini. So hindi lahat ng noun is pwede. Yung noun lang na nag-imply ng action. No? Yung ganitong klaseng noun ng meeting, taigi. No? Ito noun dito eh. Yung sensei, teacher. Kaya lang ito, hindi siya nag-imply ng action. No? Mali. Tama. Kaya ginumaini. Ibig sabihin, bago mag-meeting, ito noun din eh, pero bawal sino. Sinumaini, walang ganun. Bago mag-teacher. So kasi hindi siya nag-imply ng ng action. Yung mga ganitong klaseng noun lang, nag-imply na action ng meeting. Yan kaya ginumaini, so shiryo o soko pichimasu. So ipapotocopy ko po. Ang mga documents, no? Bago mag-meeting. Isang sample pa, no? Klase o jogyo. Ito nag-imply din siya ng action, so pwede ito. Jogyo no maini. So bago mag-klase, no? Kiseso o soji shinakireba narimasen. So kailangan po maglinis ng classroom. No? So bago magklase. Isang sample ba na? Para klaro lang. Kanang party o party. Yan. So party no maini. So bago mag-party, no? So kanang junbyo shimasu. Mag-prepare po ako, no? Mag-prepare po ako bago mag-party. Ay example lang. So ko jinumaini tio araimasu. So maghuhugas po ako ng kamay bago kakain. So yun yung sa sa noun. Lagyan mo lang siya ng So dito tayo sa quantifier period. Yung part na yan. So, sayang may tao na naman. Talagang kasi may tao. May nagtatanong sa labas. So, tuloy tayo dito, no?
Dito tayo sa quantifier period. So when many comes after a quantifier period, so the particle no is not necessary. Pag quantifier naman, so yung no, so hindi na kailangan no. So may nakalagay period, no. Dito ka lang din sa part na to sa lena. Ito mga quantifier niya lahat eh, no? Pero may nakalagay period. So huwag kang pumunta dun sa iba. So dito ka lang, no? Kasama dito yung oras, no? Yan. Sampulan nga natin yung ano, yung period. Yung sa hours, yung sa day, month, ano pa? Yung weeks, at yung year. At saka yung ano, yung year. No? Ay nang nasa example, si Mr. Tanaka po ay nakaalis na, no? 1 hour ago. So Tanaka-san wa, then ichiji kang maini, so walang no sa gitna kasi ano yan, quantifier period. Then dika kimasta. So Tanaka-san wa ichiji kang maini, then dika kimasta. Yang sa libro. Tanaka-san wa ichiji kang maini dika kimasta. Si Mr. Tanaka po is nakaalis na 1 hour ago. So ganun din yung gagawin sa apat. Sa apat na to. Period na to. Sampulan natin. Kaya ano, 3 days ago na po. Simula ng binili. Ako itong ano, ako itong cellphone ito. 3 days ago na, simula nang binili ko itong cellphone ito. So, kuno kitay din wa yung 3 days, yung mika, no? So, mika maini, then kay masta. Kuno kitay din wa mika maini kay masta. Yung sa weeks naman, for example lang, ng 2 weeks ago na po. Simula nang nag-start akong nag-aral ng Japanese language. So, gagayahin mo lang naman to, no? Example dyan. So, 1 hour ago na po, simula nang nakaalis si Mr. Tanaka. Mr. Tanaka left 1 hour ago. Gagayahin mo lang naman yun eh. Ibaling quantifier kasi weeks. Or 2 weeks ago na po, simula nang nag-start ako nag-aral ng Japanese language, no? So, Nihongo wa, so yung 2 weeks. So, nishu kang maini. So, benkyo o. Benkyo shimashita. Benkyo shimashita. So, Nihongo wa 2 週間前に勉強しました. No? So, isang example sa month naman. 4 months ago na po. Simula na nakawi ako dito. Ayun na. Bumisita si Mr. Tanaka dito sa bahay. 4 months ago na, simula nang bumisita si Mr. Tanaka dito sa bahay. So, Tanaka-san wa, then, yung kagetsu maini. So, yung watashi no ochi.
So, Tanaka sa wa yung kagitsumay ni Kokoe yung dito. So, asobi ni kimasta. Yung sa year naman, kusama lang. Kada ano, 300 years ago na po. Simula ng naitayo. Ito, temple na ito. So, kono otera wa Sambyakunin sumai ni den tatera harimashita. Kono otera wa Sambyakunin mai ni tatera harimashita. 300 years ago na. No? So, yun yung dito na sa quantifier. Yung ago. Iba yung quantifier. Hindi siya kagaya dito sa dictionary form kasi bago mo gawin to, no? Ito muna yung gagawin mo. Pero ito sa quantifiers, iba siya, no? Kasi ago. So, yan yung sana sa tatlo. Isa yung bang. So, dito tayo sa, sa gubang. Yung sa nakanaka. Parang hindi yata ito matatapos. Medyo mahaba din to nakanaka. Zaiki. Yung medyo mahaba din to. So, pag itutuloy ko to, so maabutan pa tayo ng ng almost 1 pa. Mga 12:45. So, ituloy ko na lang siguro to bukas. Kasi, alangan yung pag bibilisan, hindi maintindihan. I-save ko na lang to na naka word, image word. Buksan ko lang to ulit bukas. Wala muna tayong assignment to kasi hindi pa to tapos. May klase din kasi nakasunod. Susundan agad ng isa. Hindi pwede ituloy. So, time na is mag-retest na lang din tayo. Since time na din. Kung may tanong kayo, chat na lang din. No? So, doon mo rin ito ko sa imastaos ka rin sa modesta. So, asa na yung maraming salamat po. So, ingat po. Bye-bye po.